Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Yari na dahil sa nasa radar na rin ng ating Pangulo, si Pulong Duterte, dahil nga ito sa tinaguriang pinakamalaking flood control budget sa kasaysayan ng Pilipinas na nangyari lamang sa 3 taon ay nagkaroon na ng 52 billion budget na ginastos sa loob lamang ng 3 taon. Paano nangyari ito sa isang congressional district lamang at gumastos siya ng 52 billion at nangyari ito na walang question noong kapanahonan ng ama ni Pulong na si Digong Duterte. So 2021, make that 2019, 2020, 2021 daw nangyayari ang paggasto ng napakalaking budget na ito, 52 billion pesos. Kaya ito ang hinahanap ngayon ni Ping Lacson kung nasaan na ang mga proyekto na ito. Kaya sa karagdagang balita, narito ang ating kaibigang sa iyong araw. Yari na, Pulong Duterte. Tinatarget, halika. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. It was a social media post by Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Based on data they gathered, funds allotted for Paulo Duterte's district from 2020 to 2022 totaled 51 billion pesos. Yari na, si Congressman Pulong Duterte. Tila siya ang tinatarget, ang issue sa 51 billion flood control budget na ibinulgar ni Senator Ping Lacson. That's after one lawmaker noted the 51 billion peso allocation for the congressional district of Davao City lawmaker Paulo Duterte, a son of former President Rodrigo Duterte. Alam mo ba na may isang payag na gumulat sa marami, isang talumpatin na nagbunyag ng isang napakalaking halaga. Pero teka, hindi ito ordinaryong usapan lang. Ang pinag-uusapan dito ay 51 bilyong pondo na dapat sanay para sa flood control sa Davao Region. Ngunit bakit tila hindi nararamdaman ang epekto nito? Kung totoo ngang napunta ang bilyong-bilyong piso sa mga proyektong pampubliko, bakit tila hanggang ngayon ay patuloy na binabaha ang Davao? Kaya naman maraming Pilipino ang nagtatanong, saan nga ba napunta ang pera? At panoorin natin ang buong video ito. Pag nag-insert, minsan, hindi na ito hundreds of millions. Umabot na minsan ng 10 billion pesos in one district. We heard stories about, based on records, isang district 51 billion, isang district 15 billion. Malulunod sila doon, Mr. President. How can one district absorb, ang tinatawag natin absorptive capacity? How could it absorb 51 billion pesos worth of projects in a district? Ito napakagrabe kasi ito. 51 point something round up to 52 billion lahat ito mga kababayan. Kaya paano nga ba ito, sabi ni Lacson, na absorb ng isang distrito lamang? Isang distrito lamang ang gumamit nito sa 3 taon na ubos ang 52 billion. Well, atin tingnan dito sa Alright, so nakapagtataka kasi ay parang sobrang-sobra talaga ang pera na budget dahil nga bakit gumagastos sa isang buwan? Make that sa isang taon, 2020 gumastos sila ng 13 almost 14 billion, and then sa taon ng 2021 ay gumastos sila ng 25 billion, sa 2022 ay gumastos sila ng 13 billion. Sa Davao yan sa distrito ni Pulong, isang distrito lang yan. At kung ikumpara naman natin yan sa pangalawang pinakamalaking flood control budget ay sa Bicol region, which is 24 billion, inubos nila sa 3 taon din. Kaya kalahati lang, di ba? 52 billion sa kabila. Wala pang ang kalahati. 3 taon din na inubos ni Pulong. Sa Bicol naman, 24 billion inubos din nila sa 3 taon. Pero napakaraming distrito. Sa Bicol, 17 district, and then 6 na gobernur. Pero sa kay Pulong ay sulong-sulo niya. Siya lang mag-isa, isang distrito lamang ng Davao del Norte. Kaya sabi ni Ping Lacson, malulunod sila doon sa dami-dami ng pera. 52 billion allocated lamang sa isang distrito. Napakaano naman ito. Klarong-klaro naman na ginastos lang talaga at napunta sa bulsa ang sobra sa kalahati diyan. Kasi 2020, 21, 22 na taon pala ito. At ang mga proyekto ay aabot naman yan ng 3 taon, di ba? So kung ang last project ay 2022,
plus 3 years. So tama, ngayong 2025 katatapos lang ng mga proyekto na ito. Pero wala yatang mga proyekto na ginagawa na natatapos sa taong 2025 sa Davao eh. Grabe, isang distrito lang 52 billion. Kaya nakalusot ang mga budget dahil nga sa panahon na 2020, 2021 ay si Digong pang presidente diyan, mga kababayan. Kaya na-allocate ang budget na yan na pinakamalaki sa history ng Pilipinas. Grabe. Dito may comparison, di ba? Bicol region, 17 district, 6 na gobernur. Pero sa Davao region ay solo lang ni Pulong at isang distrito lamang yan. Grabe. Alright, patuloy tayo sa video courtesy ng Sa Iyong Araw. Billion pesos worth of projects in a district. Ang pahayag ni Senator Ping Lacson. Sa kanyang talumpati, binunyag ni Senator Ping Lacson ang kahina-hinalang paghawak sa budget mula 2020 hanggang 2022. Hindi raw siya nagbigay ng pangalan pero malinaw ang direksyon ng kanyang tirada. Sino ba ang tinutukoy nito? Sino ba ang may kapangyarihan at kontrol noon? Sino ang sinasabing may hawak sa 51 bilyong piso? Kasi alam naman natin talaga naman naging issue yung 51 billion ni Pulong Duterte. Saan nga ba niya nadala ito? Hindi naman confidential funds yun para sabihin confidential in nature yan. So January 24, 2024, DPWH confirms 51B allocation to Paulo Duterte's district in last 3 years of Duterte's term. Ang laki. Mga ka-clear. Hindi ba hinahanap ni DP Sara bakit ganun kalaki yung utang? Kasama yan sa utang. Ang mga baha sa Davao. Habang ang ibang rehiyon ay nakakaranas din ng baha, kakaiba raw ang tindi ng pinsalang dala nito sa Davao. Mga kalsadang lubog, mga bahay na winasak ng rumaragas ng tubig at mga pamilyang nawalan ng tirahan. Kung tutuusin, may pondo naman pero bakit parang wala? Kaya tuloy mas lalong dumadami ang haka-haka. Sino ang nasa likod nito? Ayon sa sinasabi ng unofficial PBBM site, Davao City 1st District Representative ang may kontrol sa pondong iyon. Hindi binanggit ang pangalan pero tila alam ng lahat kung sino ang tinutukoy. Kahit habang ang mga residente ng Davao ay patuloy na lumulusong sa baha, may mga nagtataka nasaan na nga ang pondo. Grabe na pagkalaking pondo ito, mga kababayan. 52 billion, isang distrito lamang. At walang na-involve na mga pangalan kundi Pulong Duterte lamang. Kaya pala gabi-gabi si Pulong sa yung KTV na merong magagandang tsikas. Kasi nga, paano mo ubusin ang 52 billion? Ayon sa report ng Rappler na ating pinalabas kanina ay meron lamang nagastos na 2.9 billion sa mga proyekto. Kaya nasaan na ang nasa 30 plus billion pesos na sobra. Kaya grabe, instant bilyonaryo kung si Manny Pacquiao ay grabe ang pagod sa training para maging bilyonaryo, sila bulsa ng bulsa lang Kaya kawawang Pilipinas. Alright, tapusin na natin ang video. Dapat ay panangga sa tubig. At ito ang malaking tanong, kung totoo ngang kinurakot o napunta sa bulsa ang 51 bilyong piso, sino ang dapat managot? At kung sino man ang tinutukoy ni Senator Lacson, paano ito makakaapekto sa politika sa Mindanao? Lalo na sa isang kilalang pangalan sa Davao, ang mga Duterte. Ang tanong, totoo ba na si Pulong ito? At totoo ba ang mga paratang sa kanya? At totoo ba na siya ang tinutukoy sa video ito? Ikaw na ang humusga, kaibigan. Ayan, so kayo nang humusga dyan, mga ka-Golden Boy, mga kababayan. Sino ba ang tinutukoy dito ni Ping Lacson na umubos sa 52 billion? Kung naubos ba yan o nakalagay lang yan sa mga bangko? Grabe talaga, the largest in the Philippines na budget for itong flood control, which is isang distrito lang pala ang paglalagyan. Kaya sabi ni Ping Lacson, malulunod sila sa dami ng pera. Ito na nga, nalulunod ang Davao nung nakaraang mga baha, di ba? Nalulunod sa baha. At ang tanong, kung meron talagang ginagawang flood control project ang distrito ni Pulong, bakit bumabaha ang Davao region?
bakit ang lalim-lalim ng baha, di ba mga kababayan? Ito, grabe ang baha dyan, no? Ibig sabihin ay hindi talaga ginamit sa wastong flood control projects. Meron mang flood control dyan pero hindi lahat siguro ay ginastos para sa flood control. Ganyan talaga ang tao. Kapag nakahawak ng maraming pera ay akala niya sa kanya na yan. At hindi ginagastos sa tama na paglalagyan or tamang projects. Sino ba naman kasi ang author nitong flood control na ito? Dapat wala ng flood control. At hayaan na yung baha na yan. Kasi maubos lang ang pera natin dyan. Total lang baha ay natural lang yan na hanap ng daanan eh. Ang gawin dyan, laliman lang yung mga sapa, mga river. Kasi ang tubig talaga, hanap naman yan ng daanan. So kung sa anong dinadaanan ng tubig noong million of years ago, ay ganun pa rin yung balikan ng tubig. Kasi nature eh. Ang nature ay humahanap talaga yan ng paraan kung saan lalabas ang tubig. Kaya hindi, para sa akin ay walang kakwenta-kwenta yung mga dike na yan. Maliban na lamang sa imburnal kasi napaka-importante ng mga imburnal sa syudad. Kasi nga babahain ng syudad eh. Pero yung malalaking river na gawan mo ng mga river walls or itong tinatawag na dikes, parang hindi siya practical. Kasi natural lang naman na hanap talaga ang tubig ilog, hanap yan kung saan siya lalabas at dadaan. Kasi million of years na ang mga daanan na yan, na river, sapa, creeks. Million of years na yan na nandyan na. Kaya hindi na kailangan lagyan pa yan ng mga dike. Sabi ko kanina, maliban na lamang sa syudad, yung mga imburnal at culvert yung dapat linisin. Alright, so kung magpapaalam ng mga kababayan, mga kagulimboy, maraming salamat sa lahat. Sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam!